Ayan. Natural hair, kasi yung dulo meron rebanded na siya. Gagawin natin is reband, tapos babrasilian natin para maganda yung result. So mamaya na tayo magpatuloy. So ang ating application is reband plus Brazilian. Syempre, ang unang i-apply natin sa buhok ni Madam is ang kanyang hair rebanding cream. Ang unang pang reband. Bababad natin siya depende sa kanyang buhok, kung mabilis ba ito maluto o mabilis o gaano kabilis maluto. So ayan, sa mga time na to ina-apply natin ang pang-reband si Ma'am para mamaya is maging new look ang kanyang aura. So ayan, nag-a-apply pa rin tayo ng unang rebanding cream. So after nyan mababad is bababad natin siya ng after pala ma-applyan, bababad natin siya ng 30 to 40 minutes. Pero kailangan always i-check ang buhok kung ito ba ay naluluto na. Makikita naman natin pag naluluto na kasi medyo kukulay brown na siya o di kaya nagiging makintab na ang buhok ng ating customer. So, kailangan always retouch, alalayan ng tubig, lalong-lalo na sa mga buhok na meron color at may mga highlights at saka rebanding na yung buhok nila. Yan po ang mga masisilang ayusan. Kaya dapat lagi tayong mag-check ng mga hair ng ating customer dahil pag naka-back job tayo, mahirap na po ulit-ulit na trabaho. So after natin mababara ng 30 to 45 minutes is iwawash natin ang buhok ng ating customer. Kailangan po maayos ang pagkabanla, wala pong natitirang gamot. Dahil kapag pinansya po na may gamot pa ang ating buhok is sasisira po ito. And then pagkatapos binanlawan, dumiretso na tayo sa blow dry para patuyuin ng 100% tuyo para maayos ang ating pagpaplansya ng buhok. Kasi pag hindi rin tuyong-tuyo, pwede rin ito mag-cause ng sunog sa ating mga customers. So dapat kailangan po siyang patuyuin ng maayos para maganda po ang ating pagpaplansya ng ating mga customers. Then watch and learn
Huwag pong bibitaw sa video, patuloy po tayong manonood hanggang matapos ang video dahil maganda po ang maging result ng buhok ni Madam. So after pong ma-blower ang buhok ng rebonding cream, number 1 is plinansya na po natin siya. Hindi ko na po pinakita ang pagpaplansya dahil medyo matagal po ang video. Ayan po ang result ng una nating pagpaplansya ng ating hair rebonding cream number 1. So after that maplansya ang number 1, nagbabad agad tayo ng neutralizing cream para maibabal ito ng 15 to 20 minutes para maging maayos ang ating rebonding sheet. Pagkatapos natin magbabad ng 15 to 25 minutes ng neutralizing cream is binalawan agad natin to upang maibabad natin ang ating pang Brazilian na sa ating next application. After natin binanlawan, blinover natin ang bahagya para ma-applyan natin ang ating pang Brazilian. So ngayon, abangan nyo ang pag-apply ng Brazilian dahil malaki po itong tip para matuto tayong mag-Brazilian kahit nasa ating bahay lang tayo. Kaya sa lahat ng gustong matuto sa mga buhok na gawain, pwede nyo pong i-review ang aking YouTube channel, Paxtalk, para matuto po kayo na kahit nasa bahay lang kayo, meron kayong kunting kaalaman na matututunan sa pag-aalaga ng inyong mga sari-sariling buhok. Okay, dito naman tayo sa next application natin. Ang paglagay po ng Brazilian is hindi po pwede na masyadong marami ang paglalagay. Dahil kapag nasobrahan din po ang pag-Brazilian, ay nasasira din po ang ating buhok. So mas mabuti po, nalagyan lang ito ng tama at bahagya para hindi masyadong mag-sticky kapag na-blower na or na-plancha. At ang pagba-Brazilian po ay dapat binababa dito ng 30 to 45 minutes, hindi po bababa sa oras na ito para ma-absorb po ng buhok ang gamot para ito ay maging maganda ang kanyang maging resulta. Lagi po nating tatandaan na kapag nag-Brazilian, hindi po winawash ng water ang Brazilian. Dahil ang Brazilian po is permanent treatment. Kasi meron na akong naka-encounter dito na customer, nagpa-Brazilian daw siya sa isang salon, tapos hindi daw po ay binanlawan daw po ang kanyang Brazilian. So ibig sabihin po, pag binanlawan ang Brazilian na in-apply sa buhok nyo, is hindi po yun permanent treatment. Dapat po ang pagpa-Brazilian ay mismong niluluto sa buhok or binublow dry para ma-absorb ng buhok ang ating Brazilian para maging makintab at maging smooth ang resulta nito. So abangan po natin ang final result ng ating rebond with Brazilian. Kaya kung may natutunan ka, thank you. Sana tuloy-tuloy lang ang panonood mo sa video na ito para mas marami kang matutunan na kahit nasa bahay ka lang, hindi mo na kailangan magpasalon is okay na. Kaya watch din! Habang nakababad si Madam, talaga namang tinignan ko sa labas nakisabay ang ulan. Wala na naman tayong masyadong customer nito dahil umuulan. So kapag ang customer nakikita nila na umuulan ang panahon, is iniiwasan nilang magpasalon dahil paglabas sila, useless ang pira dahil mababasa sila ng ulan. After nga nating maibaba ng ating pang-Brazilian, ayan, binoblow dry na natin siya ng 200 volume ang ating blow dry para hindi naman masyadong mag-dry ang ating mga client, mga buhok ng ating mga client. So, ngayon, abangan nyo lang kung ano maging resulta ng ating ginawang Rebond Plus Brazilian. Keep and watch mga kapakstok. Thank you sa inyong always na panonood.
after nating ma-blower or ma-volume ang buhok ni ma'am is ganito na ang naging resulta niya. Hindi pa po yan pinaplansya, wala pa po yung daan ng flat iron. Yan po ay blower pa lang natin. So, abangan ang pinaka-final result na pagplinansya na to. So, ayan na po ang final result ni ma'am sa kanyang buhok na ribbon plus Brazilian. Sobrang kintab, tapos talaga namang may change ang kanyang pinagawa. Oh, masakay man niya. Thank you, ma'am. Ayan, isa na naman ang ating vlog ang natapos for today's, kaya abangan ang mga susunod na mga vlogs.